Kabanata 3281 hanggang Kabanata 3290. Kabanata 3281. Pinagbabawal ang oras. Isang mahinang sigaw ang ibinuhos ni Yehan, at ang kakayahang pinagbabawal ng oras ay isinaaktibo. Sa isang iglap, lahat ng bagay sa mundo ay pinigilan, kabilang na ang marahas na lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa kalangitan ng gabi na ito. Sa buong kalangitan ng gabi, tumigil ang pagdaan ng oras, at kahit na ang hangin sa kalangitan ay tumigil sa pag-alon. Ito ang unang pagkakataon na gumamit si Yehan ng ganitong lakas ng kakayahang pigilan ang oras. Ang pagpapabuti na ibinigay ng Diwang Jie sa huli ay talagang nakatulong sa akin na mapabuti ang aking clairvoyance, at ang kakayahang pigilan ng oras ay lubos din namang napabuti. Natutuwa si Yehan may ganitong lakas ng kakayahang pigilan ng oras, baka kahit na ang pag-atake ng banal na emperador ay mapigilan niya. Gayunpaman, baka ang pagpapabuti ng Chenlimo ay nagdagdag din kay Yehan ng isa pang nakakatakot na lihim na pag-atake. Sa ilalim ng kalangitan ng gabi, parang isang emperador na kumokontrol sa lahat ng nilalang sa mundo, si Yehan walang kapantay ang kanyang karangalan. Ang marangyang aura ng kalawak, kahit na isang mapagmataas na hayop tulad ng Golden Unicorn ay hindi makapigil na humanga. Ang binatang binalot ng gininto ang liwanag ay parang pagkakatawang tao ng isang Diyos na dumating sa mundo. Ang kaharian ng banal na hari. Sa gininto ang upuan ng banal na hari, bahagyang nakapikit ang mga mata ni Yehan habang nararamdaman ang lakas ng banal na hari sa kanyang katawan na parang isang banal na emperador. Sa sandaling iyon, ang karangalan ng isang banal na hari na taglay ni Yehan ay maraming beses na mas malakas kaysa sa isang karaniwang banal na hari, parang ang pagpupumilit ng isang banal na emperador. Siyempre, ang pagpasok sa kaharian ng banal na hari ay hindi lamang nagpapalakas ng karangalan ng banal na hari kundi pati na rin ang nakakatakot na lakas ni Yehan. Nang maging banal na hari siya, naramdaman ni Yehan na ang iba pang apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan ay kasing liit ng mga langgam sa kanyang harapan. May ganitong lakas na lakas, may lakas ng loob na tumangala si Yehan sa harap ng malawak na mundo. Sa kasalukuyang lungsod ng tadhana, hindi maaaring sabihin ni Yehan na siya ay hihijitin ang lahat ng nilalang, ngunit sa mga mata ni Yehan, ang apat na angkan ay hindi na isang banta. Pumapasok at umaalis ng malaya, sa lahat ng direksyon. Sa sandaling iyon, tunay na may lakas si Yehan na pamunuan ang buong lungsod ng tadhana mag-isa. Siyempre, ang ganitong paghahari ay para lamang sa apat na lahi, ang mga hindi alam na dayuhang lahi ang dapat ikatakot ni Yehan. Sa huli, ang mga dayuhang lahing umiral sa lungsod ng tadhana ay karaniwang umiral na noong libu-libong taon na ang nakalilipas, at hindi dapat maliitin ang kanilang lakas. Emperador na pagdurusa, napakaraming nakuha mo ngayong pagkakataong ito. Ang tawa ni Suzaku ay tumunog sa isip ni Yehan. Sa tulong ng emperador na pagdurusa, hindi lamang matagumpay na nalagpasan ni Yehan ang kakilakilabot na pagsubok ng mundo na ito, kundi pati na rin natulungan siyang itaas ang Mad Jihad Body sa ikatlong kaharian ng maliit na tagumpay. Bukod pa rito, ang emperador na pagdurusang ito ay nagbigay kay Yehan ng kakayahang i-upgrade ang kanyang clairvoyance sa huli, pati na rin ang pagpigil sa oras na dalawang nakakatakot na kakayahan na ito. Hindi mo natatalakayin ang clairvoyance sa dalawang kakayahang ito, ngunit ang kakayahang pigilan ang oras ay tiyak na magiging lihim na sandata ni Yehan. Kung ito ay isang biyaya o kawalan, sino ang makakapagsabi ng malinaw? Mahinang ngumiti si Yehan. Halika na, oras na para kolektahin natin ang mga utang, ngunit bago tayo pumunta para kolektahin ang mga utang, ayusin muna natin ang kanilang mga problema. Sinulyapan ni Yehan ang Golden Unicorn sa kalangitan na hindi kalayuan, at ang huli ay lumapit at dumampi sa katawan ni Yehan na parang nagpapabait. Mula nang makita ang lakas ni Yehan ngayong gabi, ang pagtingin ng Golden Unicorn kay Yehan ay lubos na binababa. Maaari rin namang sabihin na ang kasalukuyang Golden Unicorn ay tunay nang sumuko sa paanan ni Yehan, at ibinaba ang pagmamataas nito bilang isang hayop na Diyos sa harap ni Yehan. Hindi nagtagal, dumating ang isang tao at isang hayop sa santuwaryo sa gitnang lugar. Sa sandaling iyon, ang makapal na dilim ng gabi ay bumabalot sa lupa, at ang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay umaalingaw-ngaw sa gabi, napakatakot. Siyempre, sa pagdating ng gabi, ang nakakatakot na daluyong ng mga hayop ay darating din. Ngayon sa santuwaryo sa gitnang lugar, sina Li Zhengdao at iba pa ay inaatake ng isang nakakatakot na daluyong ng mga hayop. Lahat ay nakakaramdam ng matinding pressure. Sa likod ng daluyong ng mga hayop, isang tao at isang hayop ang bumaba na parang isang Diyos ng pagpatay. Ang Golden Unicorn ay sumugod sa daluyong ng mga hayop, at ang mga nakakatakot nitong matutulis na kuko ay brutal na palm unit sa isang nabigong halimaw. Marahil ay dahil sa biglang pagtaas ng lakas ni Yehan ngayon, ang bagay na ito ay labis na nagsikap ngayong gabi. Kabanata 3282.
Tawa. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay namutawi sa ilalim ng kalangitan ng gabi, at ang espada ni Yehan ay nagbukas ng liwanag sa kalangitan ng gabi. Mayroon itong pinakamataas na intensyon ng espada, isang paggalaw ng espada na nagpabagsak at pumatay ng maraming nabigong halimaw sa isang sipa ng espada. Sa kasalukuyang lakas ni Yehan, walang anumang pressure para harapin ang daluyong ng mga hayop. Bawat paggalaw ng espada ay isang pag-atake na pumapatay. Sa ilang sandali pa lamang ng paghinga, daan-daang halimaw ang napawi ng walang awa na liwanag ng espada. Ang pagbaba ng bilang ng mga halimaw ay nakikita ng mata. Sa pagbaba ng bilang ng mga halimaw, malaking ginhawa ang naramdaman ni Li Zhengdao at iba pa sa santuwaryo. Bumalik na si Yehan. Ang nakakatakot na pagpatay na sumiklab sa likod ng daluyong ng mga hayop ay nakakuha rin ng pansin ng mga tao sa santuwaryo sa sandaling iyon. Ang tao at hayop ay naglalakbay sa gitna ng nakakatakot na daluyong ng mga hayop, walang kapantay ang kanilang pagpatay at hindi mapigilan ang kanilang lakas. Ito nga ang ikatlong kapatid. Mukhang nakapagtagumpay siya sa banal na pagdurusa at nakamit ang kaharian ng banal na hari. Huminga ng maluwag si Li Zhengdao. Ngayong ligtas na lumitaw si Yehan, natural na napakalma sila. Hindi talaga mapapantayan ang lakas na ito ng maliit na Panginoon, walang katulad ito sa mundo. Bumuntong hininga ang Bull Rider. Nakikita ng lahat ang lakas ni Yehan ngayon, maaari siyang pumapasok at umaalis ng malaya sa malakas na daluyong ng mga hayop, walang makakapijaw sa kanya. Ang ganitong lakas ay lubos na lampas sa iba pang apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan. Hindi nagtagal, sa pagkakaroon ng dalawang hindi karaniwang mahusay na master na sina Yehan at Golden Kilin, unti-unting humina ang daluyong ng mga hayop. Sa sama-samang pagsisikap ng lahat sa santuwaryo, tanging ilang dosenang halimaw na lamang ang natitira na takbuhan ang kanilang sarili. Pagkatapos ng pagsikat ng araw, pakikipaglaban ako sa apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan. Maghanda kayong lahat na pumasok sa ikawalong lugar pagkatapos ng pagsikat ng araw. Malakas na lumakad si Yehan sa ibabaw ng kalangitan ng gabi, at ang kanyang figure ay nakasing tapang ng langit at lupa ay lumilipad palayo sa madilim na gabi. Nang marinig ito, nagninggis ang mga mukha ng lahat sa santuwaryo. Alam nilang ang laban ni Yehan sa ibang apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan ay hindi tiyak na isang laban ng isa laban sa isa. Isa laban sa apat dati ay tila hindi kayang sugpuin ni Yehan ang pinagsama-samang lakas ng apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan sa lahat ng direksyon. Ngunit paano naman ngayon? Isip pa lamang iyon ay nagpakita ng pag-asa sa mga mukha ng lahat. Apat na tao, sa pagsikat ng araw, ako si Yehan ay naghihintay sa inyong pagdating sa dati nating lugar. Sa tingin ko ay hindi ninyo kakayaning tumanggi, hindi ba? Sa isang iglap, ang malakas na boses ay ipinadala sa kalangitan ng gabi. Ang boses na puno ng lakas at napakalakas ay kumalat sa buong ikapitong lugar sa loob lamang ng ilang segundo. Ang walang hiya na ito ay hamon pa tayo. Habang patuloy na umaalingaw-ngaw ang boses sa kalangitan ng gabi, narinig ng apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan ang mga salita. Malungkot ang mukha ni Prinsipe Basia. Ang hamon na ibinigay ni Yehan sa kanilang apat ay nangangahulugang ligtas na nalamangan ng kabilang panig ang banal na pagdurusa. Sa pagsikat ng araw, maglaban tayo. Malakas na sumiklab ang damdaming makipaglaban sa katawan ng unang emperador. Gaano nakalakas ngayon si Yehan na nakapagbukas ng daan patungo sa kaharian ng banal na hari. Sa pagsikat ng araw, nang ang sinag ng liwanag ay unti-unting sumikat sa buong lupa, ang apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan ay narating na ang lugar kung saan sila nakipaglaban kay Yehan kahapon. Sa sandaling iyon, ang lupain na puno ng pagkasira ay nagpapakita ng bakas ng laban kahapon. Siyempre, kailangang pumunta ang apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan. Kung hindi sila pupunta, nangangahulugan iyon na natatakot sila kay Yehan, kaya kahit talunin sila, lalaban pa rin sila. Sa ibabaw ng kawalan, dahan-daang binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata at tiningnan ang apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan na sabay na dumating sa lugar na ito. Sa paligid ng mundo, maraming tao mula sa apat na angkan ang dumating din, kabilang na sina Li Zhengdao at iba pa para panoorin ang laban. Narito na kayong lahat. Tiningnan ni Yehan ang apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan. Kung hindi ka man lang makapaglaban, paano kita makakatalikod sa ilalim ng aking mga paa sa hinaharap? Sabi ng unang emperador na may ekspresyong puno ng damdaming makipaglaban. Mabuti. Hakbang pa si Yehan, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng liwanag. Mula ngayong araw, sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, ako ay magiging isang alamat, maghanda kayo, manginig kayo. Mula ngayong araw, ako ay magiging isang alamat sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, kaya manginig kayo. Kabanata 3283.
Sa isang iglap, habang ang hindi kapani-paniwalang matapang na mga salita ay ipinadala sa ilalim ng liwanag ng umaga, ang buong kawalan ay napuno ng labis na mainit na aura. Sa sandaling iyon, ang binatang lumabas na naglalabas ng aura ng pagmamataas sa mundo ang ganitong pagiging matapang at hindi kapani-paniwalang presensya ay natakpan ang liwanag ng lahat sa mundong ito. Sa sandaling iyon, kahit na ang apat na angkan ay hindi nasisiyahan kay Yehan, sila rin ay nagulat sa kanyang hindi mapaglaban na tigas. May malakas na kislap na sumiklab sa kanilang mga mata sa pagitan ng langit at lupa. Mula ngayon, ako ay magiging isang alamat napakatapang ng mga salitang iyon. Sino sa mga batang henyo ng kasalukuyang henerasyon sa mundo ang may lakas ng loob na sabihin ang ganitong mga salita? Sa kasalukuyan, walang sino man ang may lakas ng loob na magsalita ng ganito kalakas, kahit na ang ibang apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan ay hindi nang ahas na tawagin ang kanilang sarili bilang alamat. Gayunpaman, si Yehan na ngayon ay pumasok na sa kaharian ng banal na hari ay may ganitong kumpiyansa. Sa sandaling pumasok siya sa kaharian ng banal na hari, ang kanyang mga kapantay sa mundo ay lahat na lamang mahina sa kanyang mga mata. Sa harap ng mga mahihinang tao, siya bilang isang malakas na tao ay natural na magiging isang alamat. Sa pagitan ng langit at lupa, puno ng kislap ang magagandang mga mata ni Yeching at Ao Zishuan. Ang lalaking kanilang parehong iniibig ay dapat na may ganitong pagmamataas na pinakamahusay sa mundo at hindi binibigyang pansin ang anumang kapantay sa mundo. Sa panahong ito, tayo ay ang alamat ng batang henerasyon, walang sino man ang makakalampas dito at mamumuno sa mundo. Ang magagandang mga mata ng batang bihag na Tsangka Buddha ay kumikinang din ng malakas na kislap. Ang lalaking iyon na may hindi kapani-paniwalang presensya at pagiging matapang sa mundo ay napaibig siya bilang isang dakilang santo ng Budismo. Sa sandaling iyon, kahit na si Kang Tianzan na kanyang kalaban ay may kakaibang paningin sa kanyang mga mata. Hindi niya maikikaila na ang lalaking ito ay naging mas malakas at mas mahusay, iniiwan na niya sila ng malaking distansya. Nagsasalita ka ng walang kabuluhan para maging alamat. Yehan, masyado kang mapagmataas. Sa sandaling maging banal na hari ka, nang ahas ka ng tingnan pababa ang lahat ng mga bayani sa mundo. Malamig ang mga mata ni Prinsipe Overlord. Ang pagtawag sa sarili bilang alamat ay ganap na tinatapakan ni Yehan ang pagpapahalaga sa sarili ng ibang hindi pangkaraniwang mga tauhan. Matapang ka, iligtas mo ang iyong buhay ngayon, talo ka. Sa isang iglap, ang marangyang lakas ay makapal at walang hanggan. Ang mahabang buhok ni Yehan ay lumilipad, at ang kanyang makisig na mukha ay puno ng pagmamataas at pagiging matapang. Bagaman ang mukha nito ngayon ay hindi kasing gwapo ng unang emperador o kasing matikas ni Wang Chui, ito ay ang pinakakaakit-akit na mukha, sapat na ito para mahumaling ang sinumang babae sa mundo. Habang ang salitang, talo, ay kumalat sa buong mundo, humakbang si Yehan pasulong. Nagulat ang lahat nang makita nila na hindi nila nakitang gumalaw si Yehan, ngunit ang kanyang kamao ay narating na ang harapan ni Prinsipe Baxia. Boom! Ang nakakatakot na kamangha-manghang kamao ay tumama sa kritikal na bahagi ni Prinsipe Baxia. Sa ilalim ng suntok na iyon, kahit na kasing lakas niya bilang isang hindi pangkaraniwang tauhan ay walang anumang paglaban, agad siyang malubhang nasugatan, at ang dugo ay hindi mapigilan na umaagos mula sa kanyang bibig, parang isang usok ng dugo na lumilipad sa buong kalangitan. Umaksyon kayo! Mga mata na parang espada ang mayroon ng unang emperador, at kasabay nito ay may malakas na ekspresyon ng pagkabigla sa kanyang mga mata dahil hindi nila nakitang paano gumalaw si Yehan kanina. Matapos pumasok sa banal na hari, ang lakas ni Yehan ay lubos na lampas sa kanila at hindi maaaring matansya. Sa isang iglap, ang tatlong hindi pangkaraniwang mga tauhan na sina unang emperador, Wang Chui, at Kang Tianzo ay sabay na umatake kay Yehan mula sa tatlong direksyon sa kalangitan. Ang tatlong taong ito ay gumamit ng kanilang lakas, kahit na ang kanilang nakakatakot na huling pag-atake. Sa harap ng napakalakas na si Yehan, hindi sila nang ahas na mag-iimbot ng kahit ano. Ha. Ang tatlong hindi pangkaraniwang mga tauhan ay sama-samang umaatake, ngunit ito lang ang kanilang lakas. Kaya ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo ang aking karapatan na maging isang alamat. Bigla, habang hinaharap ang tatlong hindi pangkaraniwang mga tauhan na paparating mula sa tatlong direksyon sa kalangitan, matayog na tumayo si Yehan sa ibabaw ng kawalan ng hindi gumagalaw. Ang kanyang matayog na katawan na hindi mukhang napakalakas ay hindi gumalaw kahit kaunti. Ang galaw na ito ay para pigilan ang sama-samang pag-atake ng tatlong hindi pangkaraniwang mga tauhan gamit ang kanyang sariling katawan. Nang makita ito, nagulat ang tatlong hindi pangkaraniwang mga tauhan na sabay na umaatake kay Yehan. Baka talagang sapat na lakas ng kabilang panig para baliwalain ang kanilang sama-samang pag-atake. Boom boom boom! Sa susunod na sandali, sa pagmamatsyag ng lahat sa mundo, sabay na tumama ang mga pag-atake ng tatlong hindi pangkaraniwang mga tauhan sa katawan ni Yehan. Ang mga galaw ay nakakatakot.
Gayunpaman, nang ang mga pag-atake ng tatlong hindi pangkaraniwang mga tauhan ay tumama kay Yehan, maliban sa unang emperador na may hawak na pinakamataas na sandata na nagpaiyak ng kanyang katawan, ang mga pag-atake ni Wang Chui at Kang Tianzan ay walang anumang epekto kay Yehan. Paano kaya? Sa sandaling iyon, nagulat ang mundo. Ang mga tingin na hindi makapaniwala ay parang sesabog. Hindi nila may paniwala na si Yehan na tumagal ng sama-samang pag-atake ng tatlong hindi pangkaraniwang mga tauhan ay walang anumang sakit, at ganap na hinadlangan ang sama-samang suntok ng tatlong hindi pangkaraniwang mga tauhan gamit ang kanyang katawan. Ang ganitong lakas ng pisikal na katawan ay hindi mapapantayan kahit ng pinakamalakas na nasa kaharian ng Emperor Shenzong. Matapos mapalakas ng banal na pagdurusa, napakaslakas ng pisikal na katawan ng ikatlong kapatid sobrang hindi normal. Nagulat din sina Li Zhengdao at iba pa. Ang eksenang nangyari kanina ay talagang maaaring tawaging alamat. Kabanata 3284. Sa sandaling iyon, ang pinakamalaking nagulat ay ang unang emperador at ang dalawa pa halos na natili silang nakatayo ng tulala. Hehe, iyan na lang pala. Sa ibabaw ng kawalan, hinaplos ni Yehan ang kanyang damit na naputol ng espada ng unang emperador, at agad na naging matalim ang kanyang mga mata na parang kutsilyo. Susunod na, ako na ang gagawa Heaven Burial, talo ka. Bigla, habang tumigil ang boses, parang gumalaw si Yehan sa kawalan na naging dahilan para mahirapan si Kang Tianzan na gumawa ng lihim na galaw. Ngunit ang bilis ni Yehan ngayon ay napakatakot na hindi niya man lang maipagtatanggol ang sarili. Boom! Sa lakas ng isang suntok, natalo si Kang Tianzan at dumura ng dugo habang lumilipad pa atras. Unang emperador, talo ka na naman. Bago pa man makapagulat ang lahat, muli nang umatake si Yehan. Sa isang paglukso sa kawalan, narating na niya ang harapan ng unang emperador. Sa sandaling iyon, kahit na nakapag-react ang unang emperador at iniharap ang pinakamataas na sandata sa kanyang harapan, ang suntok ni Yehan ay tumama sa sandata. Ang paglipat ng lakas na iyon ay hindi kayang pigilan ng unang emperador at pagkatapos ni Kang Tianzan, siya rin ay natalo sa kamay ni Yehan. Wang Chui, talo ka na naman. Ang kanyang figure ay parang tubig na dumaloy at umikot sa kawalan. Ang bilis ni Yehan ay hindi nakikita at mahirap hulaan. Bagaman si Wang Chui na mapanlikha ay umatras na nang magsalita si Yehan, hindi pa rin niya nakayang makatakas sa pag-atake ni Yehan at tinamaan ng malakas na suntok. Boom! Isang malakas na tunog na parang kulog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Pinilit din ni Wang Chui na tiisin ang suntok ni Yehan. Mas masahol pa ang kanyang kapalaran kaysa ni naunang emperador, Kang Tianzan, at Prinsipe Baxia. Ang lakas ng suntok ay tumagos sa kanyang loob at agad siyang nahimatay sa kawalan. Nang makita ito, agad na tumigil si Prinsipe Baxia na balang mag-atake kay Yehan. Sa harap ni Yehan na may ganitong hindi karaniwang lakas, wala na siyang lakas ng loob na gumalaw ngayon. Sa sandaling iyon, nagningas at nagulat ang lahat sa mundo. Ang eksenang nangyari sa kanilang harapan ay napakalaking pagkabigla. Ang tatlong hindi pangkaraniwang mga tauhan ay sama-samang umatake, ngunit hinarap ni Yehan ito gamit ang kanyang katawan nang walang anumang pinsala sa kanya at ang pagbabalik atake ni Yehan ay napakabilis at napakalakas. Sa bilis na iyon, hindi nakapag-react ang tatlong hindi pangkaraniwang mga tauhan at wala pa silang pagkakataong makatakas, kaya't napilitan silang tiisin ang kritikal na suntok ni Yehan. Si Wang Chui pa nga ay nahimatay pa mismo dahil sa suntok na iyon. Tungkol naman kay Prinsipe Baxia, wala na siyang lakas ng loob na umatake kay Yehan matapos niyang makita ang kalupitan at kakaibahan ng lakas nito. Sa sandaling iyon, ang apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan ay ganap na tinapakan ni Yehan sa lahat ng aspeto. Ang sitwasyon na ang limang hindi pangkaraniwang mga tauhan sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ay magkakasama na ngayon ay nasira na. Siya ay yumakapit sa mga yapot ng mga pinagsama-samang hindi pangkaraniwang mga tauhan. Sabihin na nating siya ay isang alamat, hindi naman ito labis na paglalarawan. Sa sandaling maging banal na hari siya, napakalakas pala ni Yehan. May ganitong hindi karaniwang lakas, kung umalis siya sa lungsod ng tadhana, baka makipagkompetensya pa siya sa mga malalakas na tao sa kaharian ng Emperor Shenzong. Napakalakas. Si Yehan ay hindi lamang walang katulad sa kanyang pisikal na katawan kundi pati na rin ay may nakakatakot na lakas. Lalong lumalaki ang agwat niya sa apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan. Hindi nakakagulat na nang ahas siyang labanan mag-isa ang apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan. May ganitong hindi karaniwang lakas, ano pa ang halaga ng apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan sa kanyang mga mata? Nagningas ang mundo at nagulat ang apat na angkan. Sa sandaling iyon, ang binatang matayog na nakatayo sa tuktok ng kalangitan ay walang katulad. Sa laban na ito, nasaksihan ng mga taong ito ang pagbangon ng isang alamat ng batang henerasyon.
Mula ngayon, sa kontinente ng mga Diyos at demonyo na mayroong si Yehan, maaaring mahirap nang itaas ng ibang apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan ang kanilang mga ulo hanggat may si Yehan, ang liwanag sa ibabaw ng kanilang mga ulo ay tatakpan lamang niya. Ang lakas ng ikatlong kapatid ay hindi na maipapahula ngayon. Nagulat si Li Zhengdao ngunit sa parehong oras ay huminga ng maluwag. Kung mas mataas ang kinatatayuan ni Yehan, mas malaki rin ang pressure na kanyang haharapin ngunit ang kanyang lakas ay sapat na para protektahan ang kanyang sarili. Tumanggo sina Xu Chaoj at iba pa. May ganitong hindi karaniwang lakas, sino pa ang makakapantay sa batang henerasyon ng kontinente ng mga Diyos at demonyo? Wala kahit na ang apat na pinakamalakas na hindi pangkaraniwang mga tauhan ay hindi makakaya. Apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan, iyan na lang pala. Sa ibabaw ng kalangitan, tinignan ni Yehan ang paligid gamit ang kanyang matalim na mga mata at unti-unting tumingin sa mga katawan ng apat na angkan. Sa ilalim ng mga tingin na iyon, naramdaman ng apat na angkan ang walang katapusang pressure. Ang lahing tao ay nagsisisi na ngayon si Yehan ay naghahari na ngayon sa buong lungsod ng tadhana, na dapat na pinakamataas na karangalan ng lahing tao ngunit sila mismo ang nagpal-iya sa kanya. Sa huli, ang mga matalim na tingin ay tumapat kay Prinsipe Baxia na gustong gumalaw ngunit hindi nang ahas. Sa ilalim ng mga tingin ng dalawa, naramdaman ni Prinsipe Baxia ang walang katapusang pressure na naging dahilan para siya ay umatras ng may pagkabalisa. Napakalakas na ngayon ni Yehan hanggang sa hindi na niya kayang gumalaw, at sa suntok kanina ay malubha na siyang nasugatan. Malamig at pangit ang mga mata ni Prinsipe Baxia, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, walang magagawa ang apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan para ibalik ang dati tapos na ang lahat. Patayin, pumasok tayo sa ikawalong lugar. Kabanata 3285. Sa isang iglap, isang malakas na aura ng pagpatay ang sumiklab mula sa katawan ni Yehan at kumalat sa buong mundo. Ang pagkalat ng intensyon na pumatay na ito ay nagdulot ng matinding takot sa apat na angkan. Ngayong ang apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan ay lahat na sugatan, kung umatake si Yehan, sino ang makakapidyaw sa kanya? Hey! Oras na para kunin ang mga singsing ng buhay. Bigla, ang mga kasama ni Yehan na nanunood ng laban sa mundong ito ay lumabas isa-isa at nagtungo patungo sa mga lahi ng demonyo, Diyos, at halimaw. Hindi sila umatake sa lahing tao dahil marami sa mga kasama ni Yehan ay mga nangungunang henyo ng lahing tao, at si Yehan ay mula sa lahing tao. Bagaman nagkasalaan na sila ngayon sa isa't isa, alam ng lahat na hindi papatayin ni Yehan ang mga tao sa lahing tao, hihinto na lamang siya sa pagtataguyod ng kanilang panig. Buzz Buzz. Ang nakakatakot na aura ay umuusbong sa ibabaw ng kalangitan, na naging dahilan para maging pangit ang mga mukha ng mga henyo ng mga lahi ng halimaw, Diyos, at demonyo. Ngayong ang apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan ay nasugatan, paano nila mapipigilan ang malakas na puwersang pinamumunuan ni Yehan? Sa ibabaw ng kawalan, malayang lumakad si Yehan habang ang walang katapusang lakas ng banal na hari ay lumalabas mula sa kanya, na namamayani sa buong mundo. Ang ganitong pressure ay maraming beses na mas malakas kaysa sa lakas ng mga karaniwang banal na hari, parang pressure ng banal na emperador. Ang mga henyo ng mga lahi ng demonyo, Diyos, at halimaw na naramdaman ang lakas ng banal na hari ay lahat natakot, nahihirapan pa silang gumalaw sa ilalim ng pagpupumilit na iyon. Ang apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan ay saktan ng husto ni Yehan mag-isa, at ngayon ay wala na silang pinuno. Kahit na may kalamangan ang tatlong lahi sa bilang, kasama si Yehan na sapat na siya para takutin sila. Sa isang iglap, muling nagkaroon ng pagpatay sa mundong ito. Ang lakas ng mga kasama ni Yehan ay parang mga tigre at lobo na pumasok sa tatlong pangunahing lahi. Sa pagpasok ni Yehan, ang labanan ay naging isang panig lamang. Hindi nasangkot ang lahing tao sa digmaan, ngunit nang tingnan nila ang eksenang nagsimula ng magkagalit, may bahid ng pagiging komplikado sa kanilang mga mata. Alam nilang ang dahilan kung bakit hindi inatake ni Yehan ang lahing tao ay hindi dahil sa pag-alala kundi dahil sa salitang lahing tao. Sa apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan, bukod kina Kang Tianzan at Wang Chuyi na nahimatay, ang pinakagalit ay sinaunang emperador at Prinsipe Baxi, ngunit sila ay malubhang nasugatan at maaari na lamang manood na mangguna si Yehan ng mga master na umatake sa mga lahi ng Diyos at halimaw. Wala na silang lakas para labanan si Yehan. Hindi nagtagal, ang mga kasama ni Yehan ay unti-unting pumasok sa ikawalong lugar matapos makakuha ng sapat na mga singsing ng buhay, at kahit na si Yehan ay nawala na sa mundong ito. Ngunit alam ng lahat na mula ngayon, sa lungsod ng tadhana ay hindi nang ahas pang harapin muli ng apat na angkan si Yehan. Dahil walang sino man sa apat na angkan ang makakapidyaw sa kanya kahit na gamitin pa nila ang estratehiyang damihan, mahihirapan silang pigilan siya at lalo lamang dadagdagan ang mga nasawi.
Nang makita na nawala sina Yehan at iba pa sa mundong ito, si Kang Tianzan na nasa harap ng lahing tao ay tiningnan ng walang emosyon sina unang emperador at prinsipe Baxia, naging matagumpay na siya, at dapat nang matapos ang aming alyansa. Sa lungsod ng tadhana, bawat isa ay umaasa sa sariling kakayahan ngunit ako si Kang Tianzan ay hindi basta-basta susuko sa iba. Nang marinig ito, panataylang malamig ang mukha ni Prinsipe Baxia at hindi nagsalita. Pinanood niya si Kang Tianzan na dinala ang lahing tao palabas, at umalis din si unang emperador kasama ang lahing Diyos na walang ekspresyon. Sa laban ngayong araw, para itong makatayo muli ang apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan ay kailangan nilang lampasan si Yehan na parang isang bundok na nakapatong sa kanilang mga ulo. Bukod pa rito, pumasok na sina Yehan at iba pa sa ikawalong lugar hindi na maaaring magtagal pa ang mga pangunahing lahi. Kahit na hindi na nila kayang harapin si Yehan, kailangan pa rin nilang makipagkumpetensya para sa pagkakataong ibinibigay ng lungsod ng tadhana. At hindi nila maaaring ibigay ang huling templo ng tadhana ngunit kailangan nilang habulin ang bilis ni Yehan at iba pa. Talagang nakatakdabang ang panahong ito ay entablado lamang ng walang hiya na ito. Malungkot ang mga mata ni Prinsipe Baxia. Gaano man siya magsikap, talo pa rin siya sa huli kapag harap niya si Yehan. Ang ikawalong lugar ay katulad ng ikapitong lugar, puno ng madilim na liwanag ang kalangitan at ang buong mundo ay nagdudulot ng malungkot na pakiramdam. Matayog na nakatayo sa kawalan, tinignan ni Yehan pababa ang lupain sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngayong pumasok na siya sa kaharian ng banal na hari, naging iba na ang pananaw ni Yehan sa mga bagay. Bagaman alam niyang napakadelikado rin ang ikawalong lugar, wala siyang pag-iingat sa kabaligtaran, inaasahan pa niya na dumating ang mga panganib. Marahil, matapos maabot ang mas mataas na antas, siya rin ay sabik na makaharap ng mas malakas na hamon. Sa kasalukuyan, ang ibang apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan ay hindi nakasama sa mga isinasaalang-alang na kalaban ni Yehan maliban na lamang kung mapapabuti nila ang kanilang lakas sa mas mataas na antas. Parang pareho lang ang ikawalong lugar sa ikapitong lugar. Kung ganito, maaari pa ring mag-evolve ang aking magic arm. Nakatayo sa kalangitan, iniisip ni Yehan sa sarili. Sa ika-6 at ikapitong lugar, nag-evolve ang magic arm ni Yehan. Ang pagbabagong ito ay ganap na nagpalakas ng laman at dugo sa kanyang braso, at kahit na ang mga selula sa kanyang braso ay napalakas. Ang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo na nakapaloob dito ay lalong marami. Bilang may-ari ng braso ng mga Diyos at demonyo, malinaw na nararamdaman ni Yehan ang ganitong pag-unlad. Siyempre, hanggang saan maaaring umunlad ang braso ng mga Diyos at demonyo sa lungsod ng tadhana? Hindi rin alam ni Yehan, ngunit bawat pagbabago ng magic arm ay isang benepisyo para sa kanya. Sa kasalukuyan, sa lakas ni Yehan, bagaman hindi pa niya nakalaban ang mga malalakas na tao sa kaharian ng Emperor Shenzang, may kumpiyansa siyang makipaglaban sa mga ito. Sa huli, noong labanan niya ang apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan, ginamit niya lamang ang kanyang sariling lakas at kanyang walang katulad na pisikal na katawan, hindi pa niya ginamit ang kanyang iba't ibang lihim na mga galaw. Ngayong napabuti na ang kanyang kaharian, ang kanyang mga lihim na galaw tulad ng God and Ghost Cry at Devouring Profound Truth ay napalakas na rin. Natural na hindi na mapapantayan ang lakas nito noong nasa semi-holy realm pa siya. At nang pumasok siya sa kaharian ng banal na hari, ang kanyang clairvoyance ay napalakas din sa tulong ng espiritu ng emperador bagaman ang Chenlimo ay makakatulong lamang sa kanya na tuklasin ang ilang mga bagay. Gayunpaman, ang nakakatakot na kakayahang huminto ng oras ay isang nakakatakot na likas na kasanayan para kay Yehan. Ngunit hanggang sa maharap niya ang kritikal na sandali, hindi niya balak ilantad ang nakakatakot na huling galaw na paghinto ng oras. Mabuti na lamang na mag-imbak siya ng mga lihim na sandata, hindi dapat lubos na maunawaan ng kalaban ang kanyang lakas. Sa sandaling makaharap niya ang napakalakas at mahirap na kalaban, kung gagamitin ni Yehan ang kakayahang huminto ng oras, kahit na hindi niya mapatay ang kalaban, may oras pa rin siyang makatakas. Agad na umalis si Yehan sa ibabaw ng kalangitan. Pumasok na sina Li Zhengdao at iba pa sa ikawalong lugar at malamang na natuklasan na nila ang pagkakatulad ng lugar na ito sa ikapitong lugar. Ang panganib ay nasa lahat ng dako anumang oras, ngunit matapos ang pagtaas ng lakas ni Yehan, hindi siya nag-aalala na mapapahamak sina Li Zhengdao at iba pa sa ikawalong lugar. Ang ikawalong lugar ay katulad ng ikapitong lugar ngunit iba ang antas ng panganib. Hindi nagtagal, dumating si Yehan sa altar ng tadhana at nagsimulang tumanggap ng mga gawain sa listahan ng mga gawain. Alam ni Yehan na matapos lampasan ang 6th area na siyang balangkas ng paghihirap, mula sa ikapitong lugar pa lamang ay mas mataas na ang antas ng panganib kaysa sa mga naunang 6 na lugar. Kahit na ang ilang mga gawain sa listahan ay hindi mataas ang puntos ng singsing ng buhay, mas mapanganib pa rin ito kaysa sa mga gawain sa ika-6 na lugar.
Gayunpaman, matapos pumasok sa kaharian ng unang antas na banal na hari, gusto talaga ni Yehan na subukan ang ilang mas mahihirap na gawain para makita kung gaano kalakas ang kanyang kasalukuyang lakas kung ibibigay niya ang lahat. Sa laban-laban sa apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan, hindi pa rin ganap na ipinakita ni Yehan ang tunay na antas ng kanyang lakas. Kabanata 3286. Pagkatapos noon, tumanggap si Yehan ng isang gawain na may 9 milyong puntos ng singsing ng buhay. Ang gawain na ito ay pumatay ng isang makamandag na dragon. Ang makamandag na dragon na ito ay marahas ang ugali at ito ang hari ng isang lugar na nakatira sa isang latian na puno ng miasma. Ang halaga nito ay 9 milyong puntos ng singsing ng buhay. Makikita na ang marahas na makamandag na dragon na ito ay hindi karaniwan, tiyak na ito ay isang labis na malakas na halimaw, at bilang hari ng isang lugar, tiyak na kayang pamunuan ng makamandag na dragon na ito ang mga halimaw sa sarili nitong teritoryo. Gayunpaman, pinili pa rin ni Yehan ang mahirap na gawain na ito. Matapos makuha ang lokasyon ng latian kung saan nakatira ang makamandag na dragon, umalis si Yehan sa altar ng tadhana at nagtungo patungo sa lugar na iyon. Makalahating oras matapos, dumating na si Yehan sa isang napakatakot at nakakatakot na lugar. Ang lahat ng mga halaman dito ay tuyo, at ang matataas na tuyong mga halaman ay nakatayo sa latian na puno ng makapal na miasma. Mayroon din itong mga puting bula na parang kumukulong tubig. Kung ang isang makapangyarihang miasma na ganito ay manatili dito ng matagal, tiyak na maaaring maimpluwensyahan ito ng miasma at mawawala ng bait ang mga tao. Kung hindi pa nakapasok sa kaharian ng banal na hari, napakahirap ng antas ng miasma sa lugar ng latian na ito. Nakatayo si Yehan sa kawalan sa pasukan ng latian, pagkatapos ay pumasok siya sa latian na natatakpan ng miasma. Dahil nakapasok na siya sa kaharian ng banal na hari, hindi natatakot si Yehan sa miasma na puno ng lason lalo napat ang kanyang pisikal na katawan bilang ikatlong yugto ng pagpapatunay ng Dao Xiaocheng ng Huang Jihad Physique ay hindi kailangang mag-alala na makakasira ang miasma sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, habang pumasok si Yehan sa latian na ito, ang mga halimaw na nakatira sa lugar na ito ay isa-isa nang lumitaw sa kanyang paningin. Natural na nakatira ang mga halimaw na ito sa latian na natatakpan ng miasma, napakalakas ng lason nila at lahat sila ay labis na mabangis at marahas na mga halimaw. Kung hindi sinasadyang makasakit sila, tiyak na makakaranas ka ng malakas na pag-atake ng grupo. Mula dito rin makikita kung gaano kalakas ang makamandag na dragon na kayang mamuno sa lugar na ito. Naglakad si Yehan ng diretso at hindi niya inabala ang mga halimaw sa lugar ng latian. Tahimik siyang naglakad sa ibabaw ng kalangitan at hindi nagtagal ay nakarating sa ibabaw ng isang latian na hindi matatanaw ang dulo. Tumingin pababa mula sa kalangitan, napakalaki ng latian na ito, at isang makapal na miasma ang bumabalot dito. Minsan-minsan ay dumadaan ang ilang marahas na lumilipad na halimaw sa ibabaw ng malaking latian. Wow! Bigla, ang malaking latian ay kumibo, at isang napakalaking halimaw ang lumabas mula sa latian gamit ang kanyang malaking ulo, na direktang kumagat sa isang lumilipad na halimaw na dumadaan sa ibabaw ng latian sa sandaling iyon, at agad itong hinayla patungo sa gilid ng latian. Kahit gaano pa kumuha ng lakas ang lumilipad na halimaw para makalaya, hindi na ito makakataka sa kapalarang mamatay. Ang eksenang ito ay nagdulot ng malakas na alon na kumibo mula sa latian, at isang napakasama ng amoy ang umangat patungo sa kalangitan. Sa sandaling makita ito ni Yehan, may kislap na lumitaw sa kanyang mga mata, ito na ang hayop. Agad na hindi na nagtagal pa si Yehan, at isang matalim na intensyon ng espada ang lumabas mula sa kanyang buong katawan. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Yehan ay parang isang espada ng Diyos na namumutawi ng walang katapusang lakas ng intensyon ng espada. Ang lahat ng intensyon ng espada ay sumabog patungo sa latian sa ilalim ng kanyang mga paa. Rumble! Sa isang iglap, ang latian ay nag-alog ng husto, at ang walang katulad na intensyon ng espada ay bumagsak, na parang binabaligtad ang latian. Kasabay nito, isang mabangis na aura ang kumalat mula sa latian na kumikibo ng husto. Ang makamandag na dragon ay lumabas sa latian gamit ang nakakatakot at mabangis na lakas. Sa isang iglap, habang ang pinakamataas na intensyon ng espada ni Yehan ay sumabog patungo sa latian, isang nakakatakot na alon mula sa latian ang umangat patungo sa kalangitan na parang isang malaking alon ng dagat. Sa sandaling iyon, kasunod ng kaguluhan ng nakakatakot na latian, isang napakalaking nilalang ang lumabas sa latian, at ang kanyang napakalaking katawan ay tumaas diretso patungo sa kalangitan. Ito ay isang itim na dragon na may habang 10,000 metro. Ang malaking latian na ito ay ang karaniwang tirahan nito. Lumitaw ito sa sandaling iyon, na umiikot sa ibabaw ng kalangitan na natatakpan ng miasma na parang isang maitim na ulap na sumasakop sa langit. Ang isang mabangis na hininga ay gumawa ng latian na napakatakot.
Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo at tiningnan ang napakalaking halimaw na umiikot sa ibabaw ng kanyang ulo. May nakakatakot na damdaming makipaglaban at pumatay na lumalabas mula sa kanyang katawan. Ang walang katulad na aura ay hindi mas malayo kumpara sa nakakatakot na makamandag na dragon na umaalingaw sa kalangitan. Sampay na tao? Nang ahas kang salakayin ang aking teritoryo, puputulan kita ng magkahiwa-hiwalay. Ang makamandag na dragon ay nagsasalita sa kalangitan sa ibabaw ng ulo ni Yehan, at ang kanyang galit na hininga ay kasing lawak ng latian na ito. Sa sandaling iyon, parang isang mahinang langgam si Yehan sa harap ng makamandag na dragon na ito, at maaari lamang siyang lunurin ng kaunting laway ng kalaban. Kanina pa lamang, ang pinakamataas na intensyon ng espada ni Yehan ay nakagambala sa pugad ng makamandag na dragon sa latian, at ito ay nagdulot ng lubos na puot sa kanya kay Yehan. Siyempre, kung nais ni Yehan na harapin ang makamandag na dragon na ito, kailangan niya itong pilitin na lumabas mula sa latian. Ang latian ay ang tahanan nito, kaya natural na hindi papasok si Yehan doon para labanan ito. Hayop na mapagmataas at mapagmataas, nang ahas ka pang magmataas kahit na malapit ka ng mamatay. Ngayong araw, tiyak na puputulan ng maliit na Panginoon ang iyong ulo. Bahagyang sumigaw si Yehan, at sa susunod na sandali, malakas niyang sinipa ang kanyang mga paa sa kawalan, nadurog ang kawalan sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos ay diretso siyang tumalon paitaas na parang isang bala ng bituin na sumabog patungo sa makamandag na dragon na umiikot sa ibabaw ng kalangitan. Sampay na tao, nang ahas kang makipagkompetensya sa akin gamit ang iyong pisikal na katawan, durugan kita ng magkakapiraso. Ang nakakatakot na mga mata ng makamandag na dragon ay puno ng galit, pagkatapos ay ang makapal at malakas na mahabang buntot nito ay direktang sumipa patungo kay Yehan na tumatakbo papunta rito. Ang lakas ng suntok na ito ay kayang sipa ang libu-libong sundalo. Ang kawalan ay direktang hinaila ng mahabang buntot ng makamandag na dragon na parang isang guwang na puwang. Natural na nakakatakot ang katawan ng makamandag na dragon na ito at madaling makakapunit ng kawalan, ngunit dahil nang ahas si Yehan na makipagkompetensya sa makamandag na dragon na ito, natural na hindi siya natatakot. Dahil matapos ang pagpapatigas ng banal na pagdurusa, ang pisikal na katawan ni Yehan ay mas malakas kaysa sa karaniwang malalakas na tao sa kaharian ng Emperor Shenzang. Boom! Sa isang iglap, ang payat na langgam ay bumangga sa mahabang buntot na malakas na bumabagsak mula sa ibabaw ng kalangitan. Sa sandaling iyon, ang buong kawalan sa paligid ay nag-alog ng husto, at isang alon ng mabangis na puwersa ang kumalat sa lahat ng direksyon. Isang kakilakilabot na bagyo ang kumalat sa pagitan ng langit at lupa. Kabanata 3287. Gayunpaman, sa ilalim ng ganitong marahas na pisikal na puwersa, tinanggap ng payat na katawan ni Yehan ang pag-atake ng makamandag na dragon ng diretso at hindi inaasahang itinapon paatros ng libu-libong metro ang napakalaking katawan ng makamandag na dragon, at ang mga ulap sa kalangitan ay nagkawatak-watek. Siyempre, nang harapin diretso ang makamandag na dragon, umatras din si Yehan ng daan-daang metro sa kawalan, ngunit ang ganitong masiglang pagbanggaan ay lalong nagpasigaw ng walang katapusang damdaming makipaglaban sa puso ni Yehan. Ang makamandag na dragon na ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan. Masamang hayop, halika na naman. Ang walang katapusang damdaming makipaglaban ay kumalat ng husto sa pagitan ng langit at lupa. Ang katawan ni Yehan ay parang isang malakas na hangin na tumakbo papunta sa makamandag na dragon. Sa kalagitnaan ng daan, kanyang binasag ang kawalan gamit ang kanyang kamao at muli nang sumuntok patungo sa malakas na katawan ng makamandag na dragon. Sampay na tao, lubos mo na akong binabastos. Napakasigaw ng galit ng makamandag na dragon. Gamit ang kalamangan nito sa pisikal na katawan at mabangis na lakas, walang sinuman sa kanyang uri sa lugar na ito ang nakapagpahiya sa kanya. Ngunit si Yehan, isang payat na tao, ay talagang nakapagpahiya sa kanya. Paano na ngayon ang kanyang paghahari sa teritoryong kanyang inookupahan sa libu-libong taon. Agad na, sa itim na katawan ng makamandag na dragon, mga piraso ng itim na kaliskis ang lumabas mula sa kanyang laman na parang nakikita ng mata. Ang mga itim na kaliskis na ito ay kumikinang at napakapayat, na parang hindi masisira ng anumang sandata. Parang binuksan na nito ang itim na baluti na gawa sa kaliskis. Sa oras na iyon, nakatadyak na ang kamao ni Yehan sa katawan ng makamandag na dragon, ngunit sa sandaling iyon, nang makatagpo ng mga kaliskis na lumabas mula sa laman ng makamandag na dragon ang nakakatakot na kamao ni Yehan, parang tumama ito sa isang baluti ng pagong. Kahit na walang katulad ang lakas at pisikal na katawan ni Yehan, hindi niya masira ang baluti na gawa sa kaliskis. Kahit na ang makamandag na dragon ay umatras lamang ng daan-daang metro sa kalangitan sa ilalim ng marahas na suntok ni Yehan. Nang makita ito, medyo nagulat ang mga mata ni Yehan.
Ang makamandag na dragon na ito ay karapat-dapat na hari ng lugar ng latian na ito talagang may kakayahan ito. Bukod sa iba pang bagay, ang layer ng mga kaliskis na pangdepensa ay isang labis na malakas na pagtatanggol. Ang pisikal na katawan at lakas ni Yehan ay hindi karaniwan na, ngunit hindi rin mahina ang depensa ng makamandag na dragon. Tao? Ngayon ay ako naman ang kikilos. Napakasama ng mga mata ng makamandag na dragon. Habang nagtataka pa si Yehan, ang makamandag na dragon ay sumigaw ng malakas na tunog na umalangaw-ngaw sa buong kalangitan, pagkatapos ay ang kanyang napakalaking katawan ay biglang nikipot tulad ng isang mga biyaya, isang malakas na puwersa ng pagkalastiko ang naging dahilan para kumurap ang mga mata ni Yehan. Pagkatapos noon, ang katawan ng makamandag na dragon na parang mga biyaya ay biglang tumakbo patungo kay Yehan. Ang malakas na puwersa ng pagkalastiko ay parang isang pana na tumilapon mula sa kwerdas, hindi lamang nakakatakot ang bilis nito kundi pati na rin ang lakas nito ay mas malakas pa kaysa kay Yehan. Hindi umiwas si Yehan. Sa harap ng makamandag na dragon na biglang naging labis na malakas, ito mismo ang gusto niyang makita. Kung mas malakas ang makamandag na dragon, mas makakatulong ito kay Yehan na subukan ang kanyang tunay na lakas ngayon. Boom! Muli nang umalangaw-ngaw sa kalangitan ang tunog ng direktang pagbanggaan, at habang ang tunog ay kumalat ng walang katapusan sa kawalan na ito, isang alon ng puwersang nakikita ng mata ay kumikislap sa kalangitan na parang mga alon ng tubig. Sa pagkakataong ito, sa direktang pagbanggaan ng makamandag na dragon, kahit na mayroon si Yehan ang ikatlong yugto ng Huang Jihad Physics sa Shaocheng Realm, hindi siya nakakuha ng kalamangan sa pisikal na katawan. Umatras lamang siya sa kawalan, at naramdaman niya ang pamumula at pamamanhid ng kanyang katawan. Ang dugo sa kanyang loob ay lalong kumikibo. Napakalakas ng laman at kaliskis ng masamang hayop na ito. Nanginginig ang puso ni Yehan. Hindi kayang tiisin ng makamandag na dragon ang lakas ng kanyang katawan nang hindi ito gumagamit ng mga kaliskis, ngunit nang gamitin na niya ang mga kaliskis, naging maraming beses na mas malakas siya. Tao? Ikaw na ngayon ang magiging hapunan ko, mamatay ka. Nang makita na si Yehan ay nasa hina, sumigaw ng malakas ang makamandag na dragon sa kalangitan, pagkatapos ay ang kanyang napakalaking katawan ay tumakas sa mga ulap, na nagdulot ng pagkagulo sa hangin at mga ulap, at bumagsak pababa. Ang kanyang pares ng nakakatakot na matutulis na kuko ay direktang tumapat sa katawan ni Yehan, na naglalayong putulin ito ng magkahiwa-hiwalay. Walang modo na hayop, mas malakas ka lamang dahil sa baluti ng pagong na iyan. Tingnan natin kung paano ko masisira ang baluti ng pagong na iyan. Walang ekspresyon ang mukha ni Yehan. Itinaas niya ang kanyang ulo at diretang tiningnan ang nakakatakot na matutulis na kuko na bumabagsak mula sa kalangitan. Agad na namutawi ang espada ng mga kahirapan sa kanyang mga kamay, na may matalim na aura na kasing talim ng isang sandata. Sinipa niya ng espada ang kuko ng makamandag na dragon. Ang katawan ng makamandag na dragon ay hindi kasing lakas ng kay Yehan, ngunit nang gamitin na ang mga kaliskis na pangdepensa, naging maraming antas na mas malakas ang katawan ng makamandag na dragon. Mayroon itong layer ng baluti ng pagong na pumipigil, kaya hindi ito natatakot sa pagbanggaan ng katawan ni Yehan. Gayunpaman, gaano man kalakas at hindi masisira ang baluti na gawa sa kaliskis ng katawan ng makamandag na dragon, makakaya pa rin ba itong manatiling hindi matitinag sa ilalim ng pagpatay ng espada ng mga kahirapan? Hinagis. Ang espada ng mga kahirapan ay parang isang mahabang bahaghari na umaabot ng libu-libong milya. Hawak ni Yehan ang pinakamataas na sandata sa kanyang kamay at sinipa patungo sa nakakatakot na kuko ng makamandag na dragon. Sa isang iglap, ang matutulis na kuko ng makamandag na dragon ay madaling naputol na parang tokwa na nakatagpo ng isang kutsilyong pangkusina. Ang malakas na sakit ay nagdulot ng matinding pag-iyak ng makamandag na dragon, at ang tunog ng kanyang pag-iyak ay parang kulog na umaalingaw-ngaw. Ang matutulis na kuko ay naputol ng espada ng mga kahirapan. Napakasakit ng naramdaman ng makamandag na dragon, at ang kanyang napakalaking katawan ay gumugulong sa mga ulap. Ang eksenang iyon ay napakalaking pagkabigla. Labanan mo ako diretso gamit ang pinakamataas na sandata ng Diyos, masyado mong ingawgo ang sarili mo, walang hiya na ito. Malamig na ngumiti si Yehan, ngunit matapos ang laban sa makamandag na dragon, may ideya na si Yehan tungkol sa kanyang sariling lakas. Matapos ilabas ng makamandag na dragon ang mga kaliskis ng kanyang katawan, maaaring hindi na naiiba ang depensa at lakas nito sa mga nasa kaharian ng Emperor Shenzong, ngunit ang kahinaan nito ay sobrang katangahan niyang labanan diretso ang espada ng mga kahirapan sa kamay ni Yehan, kaya siya ay nagdusa ng kapahamakan. Siyempre, kung wala si Yehan ng isang malakas na pinakamataas na sandata tulad ng espada ng mga kahirapan sa kamay, kung nais niyang talunin ang makamandag na dragon na ito, kailangan niyang gamitin ang kanyang mga lihim na galaw, at marahil ay kailangan pa niyang doblehin ang kanyang lakas na makipaglaban bago niya matiyak na mapigilan ang makamandag na dragon na ito.
Kabanata 3288. Bukod-bukod, naramdaman na ni Yehan na kung ibibigay niya ang lahat ng kanyang lakas, kahit na isang malakas na tao sa kaharian ng Emperor Shenzong ay may kakayahang makipaglaban. Siyempre, ang pagkakakuha ng conclusion na ito ay nagpasaya kay Yehan. Sa sandaling maging banal na hari, maaari na niyang harapin ang mga Emperor Shenzong. Mula sa mga matataas na nilalang, tiyak na lalago pa ang kanyang landas. Well, masamang hayop, sinabi kong puputulan ko ang iyong ulo, puputulan ko talaga. Ang iyong ulo ay nagkakahalaga ng 9 milyong singsing ng buhay, sayang naman kung masasayang ito. Mapangasar na ngumiti si Yehan sa makamandag na dragon na gumugulong sa mga ulap at umiiyak sa sakit. Agad na tumalon si Yehan sa kawalan, na parang may kakayahang mag-teleport para lumitaw sa makakapal na ulap na may hamog. Parang isang Diyos na nakatayo sa mga puting ulap, hawak ang espada ng mga kahirapan. Ang intensyon ni Yehan na pumatay ay umangat patungo sa kalangitan, na nagdulot ng bahid ng takot sa mga mata ng marahas na makamandag na dragon. Siyempre, ang kinatatakutan nito ay ang espada ng mga kahirapan sa kamay ni Yehan. Ang sandata ng Diyos na nakaputol ng kanyang matutulis na kuko ay kayang putulin din ang kanyang ulo. Agad na sumigaw ang makamandag na dragon at tumalon ng diretso sa mga ulap, sinusubukang makatakas mula sa mundong ito. Kasabay nito, mga alon ng nakakatakot na pagpupumilit ang kumalat, at ang malakas na tunog ng paghiyaw ay patuloy na kumakalat sa lugar ng latian. Ngayon mo lang gustong humingi ng tulong, huli na. Nang makita na ang makamandag na dragon ay gustong tawagin ang ibang mga halimaw sa lugar na ito para tumulong, lengheng si Yehan. Pagkatapos niyang tumakbo muli, lumitaw ang kanyang figure ay diretso sa ulo ng makamandag na dragon. Hinampis niya ang ulo ng makamandag na dragon gamit ang kanyang paa, at ang espada ay bumagsak na parang isang sinag ng liwanag. Ang lakas ng espadang iyon ay direktang pumutol ng ulo ng makamandag na dragon, at ang dugo mula sa bahaging naputol ng malaking ulo ay patuloy na umaagos sa kawalan na parang isang maliit na talon. Gayunpaman, kasabay ng pagbuhos ng dugo, biglang nalabo ang paningin ni Yehan at naramdaman niya ang matinding pakiramdam ng kawalan ng bigat. Nang bumalik siya sa normal, nakita na niya ang sarili niyang nasa isang kakaibang mundo. Maliit na mundo. Nakatayo sa kakaibang mundong ito, tumingin si Yehan sa paligid. Hindi na ito ang unang pagkakataon na maranasan niya ang ganitong bagay. Sa ilang mga gawain sa listahan ng mga gawain, may mga hindi alam na pagkakataong nakatago. Sa sandaling makumplito ang gawain, maaaring makuha ang mga pagkakataong iyon. Hindi ko inakala na makakapasok ako sa isang maliit na mundo sa pamamagitan ng pagpatay sa masamang hayop na ito. Mula dito, mas mataas pa sa 9 milyong singsing ng buhay ang halaga ng gawain na ito. May isang mainit na kulay na kumislap sa mga mata ni Yehan, pagkatapos ay naglakad siya palayo. Ang kanyang clairvoyance ay patuloy na umaabot sa kakaibang maliit na mundong ito, sinusuri ang lahat ng direksyon ng mundong ito. Ang ganitong maliit na mundo ay natural na naglalaman ng hindi alam na pagkakataon, maaaring ito ay pamana ng mga sinaunang sining ng pakikipaglaban, o isang mahiwagang sandata. Siyempre, anuman ito, dahil nakapasok na siya sa maliit na mundong ito, nais ni Yehan na pag-aarihin ang mga bagay dito. Gayunpaman, matapos gamitin ni Yehan ang kanyang clairvoyance para tingnan ang paligid, medyo nabigla siya nang makita na sa maliit na mundong ito, maliban sa isang kabaong nakasabit sa kawalan sa sentro ng mundo, walang anumang bagay na may halaga, kahit na isang damong may espiritu o elixir ay wala. Parang ang pag-iral ng maliit na mundong ito ay dahil lamang sa kabaong na iyon. Nakita na ni Yehan gamit ang kanyang clairvoyance ang kabaong na nakasabit sa kawalan. Ang kabaong na ito ay kasing itim ng tinta, at may mga misteryosong runa na parang mga tadpole sa ibabaw nito. Ang madilim na kabaong na ito ay nakasabit sa kawalan sa sentro ng mundong ito, puno ng pakiramdam ng pag-iisa at mahabang kasaysayan. Nang makarating si Yehan sa harap ng kabaong na ito, isang malawak at mabigat na puwersang parang nakakulong sa mundo ang bumuhos diretso sa kanya, na nagpilit sa kanya na umatras ng ilang hakbang. Napakalakas ng sinaunang puwersang ito. Baka ang kabaong na ito ay isang uri ng mahiwagang sandata. Nagulat ang mga mata ni Yehan. Walang takip ang madilim na kabaong, ngunit hindi maipasilip ni Yehan ang lahat ng nasa loob nito. May isang puwersang humahadlang sa kanyang paningin. Agad na ginamit ni Yehan ang lahat ng kanyang lakas para lumapit sa kabaong at tumingin sa loob nito. Biglang tumama sa buong katawan ni Yehan ang pakiramdam ng pag-ikot, na parang ang kabaong ay may isang uri ng mahiwagang kapangyarihan na nagiging sanhi ng pagkahulog ng isip ng mga tao dito. Hey, bata! Ang kabaong na ito ay isang kayamanan, ito ay para sa iyo sa hinaharap. Sa sandaling iyon, ang nakakagulat na boses ni Suzuko ay narinig sa isip ni Yehan.
Nang marinig ang mga salita ni Suzaku, agad na kumurap si Yehan ng galit, sinusubukan ba ng matandang ito na sampin siyang mamatay. Matandang tao, nakita mo ba ang anumang kilalang bagay? Tanong ni Yehan ng galit. Naisip muna ni Suzaku bago sumagot, kung tama ang hula ko, dapat din itong isang pinakamataas na sandata, ngunit iba ang kakayahan nito kumpara sa espada ng mga kahirapan sa iyong kamay. Dapat itong isang pinakamataas na kayamanan na pinaghalong killing array at trapong array. Subukan mong kilalanin ang may-ari gamit ang isang patak ng dugo, baka malaman mo ang pinagmula ng kabaong na ito. Nang marinig ito, hindi tumutol si Yehan. Bagaman walang modo ang matandang ito, mahusay siya at may mata na mabilis makakita ng halaga ng mga bagay. Agad na pilitin ni Yehan na lumabas ang isang patak ng dugo mula sa kanyang daliri, na bumagsak patungo sa madilim na kabaong sa kanyang harapan. Sa isang iglap, habang kinikilala ni Yehan ang may-ari gamit ang isang patak ng dugo, biglang namutawi ang isang nakakatakot na liwanag ng Diyos sa kabaong. Siyempre, ang sinag ng liwanag na ito ay namutawi sa isip ni Yehan. Ang langit na kabaong, isa sa 10 pinakamahalagang kilalang sandata noong unang panahon. Nakatira sa lupa, pumapasok sa kabaong pagkatapos mamatay, at ang lahat ng pumapasok sa kabaong ay papasok sa Avicii Hell. Langit na kabaong. Kabanata 3289. Sa ibabaw ng walang katapusang kawalan, sa harap ng madilim na kabaong, ang isip ni Yehan ay tumatanggap ng napakaraming impormasyon sa sandaling iyon. Ang pinagmulan ng kabaong na ito ay mula pa noong unang panahon, ibig sabihin, ang huling panahon. Bukod pa rito, ang kabaong na ito ay isa sa 10 pinakamahalagang kilalang sandata noong unang panahon. Gaano kalakas ang 10 pinakamahalagang sandata noong unang panahon? Wala kang ideya si Yehan sa kanyang isip, ngunit ang espada ng pagkasira ng kaluluwa na nakuha ni Ye Qing sa maliit na mundong iyon ay isa lamang sa mga nangungunang 100 na mahiwagang sandata noong unang panahon, kahit na iyon ay tiyak na isang nangungunang sandata ng emperador noong unang panahon. At ang kabaong na nakuha ni Yehan sa sandaling ito ay isa sa 10 pinakamahalagang kilalang sandata noong unang panahon, at ang lakas nito ay tiyak na maraming beses pa, kahit na 20 beses pa kaysa sa espada ng pagkasira ng kaluluwa. Mabuhay at pumunta, mamatay at pumasok sa kabaong, at ang lahat ng pumapasok sa kabaong ay pupunta sa Avicii Hell. Ang pangungusap na ito ay paulit-ulit na naririnig sa isip ni Yehan. Hindi mahirap maunawaan ang kahulugan nito, basta pumasok sa kabaong na ito, parang pumasok ka na rin sa impyerno ng Abi. At sa malawak na impormasyon, nalaman din ni Yehan ang pinagmulan ng kabaong na ito. Ang kabaong na ito ay tinatawag na langit na kabaong, at isang mahiwagang sandata itong ginamit ng Emperador Yin Tian noong unang panahon. Sa sandaling gamitin ito, ang lahat ng bagay sa mundo ay maaaring ilibing sa kabaong na ito. Sa sandaling pumasok sa loob ng kabaong na ito, wala nang pagkakataong mabuhay pa. Talaga namang isang nakakatakot na nilalang sa antas ng pinakamataas na Diyos. Ang lakas ng kabaong na ito ay mas malakas pa kaysa sa espada ng mga kahirapan sa ilang aspeto. Matapos matanggap ang malawak na impormasyon, lalong naging maliwanag ang mga mata ni Yehan. Bagaman hindi pa niya nagamit ang langit na kabaong na ito, mula sa malawak na impormasyon ay naramdaman na niya ang kakaibahan ng langit na kabaong na ito. Kaagad pagkatapos kilalanin ni Yehan ang may-ari gamit ang isang patak ng dugo at tanggapin ang mensahe mula sa kabaong, isang kakilakilabot na puwersa ng grabidad ang tumama sa mundo, at parang umiikot si Yehan habang nawala siya sa mundong iyon. Nang lumitaw muli si Yehan, nasa ibabaw na siya ng latian. Matapos putulin ang ulo ng makamandag na dragon sa lugar ng latian, hindi inakala ni Yehan na makakakuha siya ng ganitong pagkakataon. Ang langit na kabaong na ito ay isang nakahihigit na nilalang ng pinakamataas na antas ng mahiwagang sandata. Sa ganitong paraan, 2 pinakamataas na sandata na ang hawak ni Yehan sa kanyang kamay. Siyempre, matapos patayin ng makamandag na dragon, nakakuha rin si Yehan ng 9,000,000 puntos ng singsing ng buhay. Sa kasalukuyan, ang puntos ng singsing ng buhay ni Yehan ay nasa 79,000,000 puntos na. Pagkatapos noon, hindi na nagtagal si Yehan sa lugar ng latian na ito. Matapos makakuha ng sapat na puntos ng singsing ng buhay, pumunta rin si Yehan sa altar ng tadhana para makipagpalitan ng isang mapa ng ika-8 lugar. Lamang may mapa ay makakapasok siya ng maayos sa ika-8 lugar, at mas mahusay din niyang matutukoy ang pinakamabuting kanlungan sa ika-8 lugar. Tungkol naman sa langit na kabaong, nais din ni Yehan na makahanap ng isang malakas na kalaban para subukan ang lakas ng langit na kabaong na ito. Mula ngayon, tiyak na magiging isa ito sa mga lihim na sandata ni Yehan. Bukod pa sa espada ng mga kahirapan, ito naman ang isa pang lihim na sandata.
Matapos makipagpalitan ng mapa sa altar ng tadhana, natuklasan ni Yehan na tulad ng ikapitong lugar, ang ikawalong lugar ay mayroon din 5 santuwaryo. Ipinapakita nito na tama ang hula ni Yehan noong una ang ilang mga bagay ay patuloy na mangyayari sa ikawalong lugar. Halimbawa, ang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo na bumababa sa gabi, pati na rin ang mga dagat ng mga hayop hindi maiiwasan ang mga ito sa ikawalong lugar. Pagkatapos noon, kumuha si Yehan ng ilang kopya ng mapa at ipinamahagi ito kina Ye Qing, Ao Zishuan, Li Zhengdao, Xu Chaoj, Chen Yi, Zenjie Buddha, at iba pa. Hindi na kailangang sabihin pa ni Yehan, alam ng lahat na sa sandaling magdilim, ang santuwaryong lilito sa gitnang bahagi ng mapa ay kung saan sila nagtitipon. Hindi ko alam kung saan napunta ang maliit na bagay na iyon. Matapos gawin ang lahat ng ito, plano sana ni Yehan na lumipat sa lokasyon ng Golden Unicorn sa pamamagitan ng altar ng tadhana ngunit pagkatapos mag-isip, binaliwala niya ito. Sa kakaibang lakas ng Golden Unicorn, hindi dapat mahirapan ito sa ikawalong lugar, at walang anuman ang makakapagpigil sa kanya. Gayunpaman, medyo curious din si Yehan. Sa mga naunang lugar, basta mag-teleport si Yehan sa susunod na lugar, tiyak na lalabas ang Golden Unicorn kasama niya ngunit ngayong pagkakataon ay naiiba. Hindi lumabas ang maliit na bagay na ito sa tabi ni Yehan. Siyempre, alam ni Yehan na napunta na ang Golden Unicorn sa ikawalong lugar, ngunit hindi pa ito lumalabas. Agad na hinanap ni Yehan sina Ye Qing at Ao Zishuan diretso sa pamamagitan ng altar ng tadhana. Bagaman katulad ng ikapitong lugar ang ikawalong lugar, mas mapanganib pa ito kaysa sa ikapitong lugar. Kung iiwan niya sila mag-isa, talagang nag-aalala siya. Matapos mahanap ang dalawang babae, may ilang oras pa bago magdilim. Hindi nagmamadali si Yehan na pumunta sa santuwaryo sa gitnang bahagi ang bawat lugar ay may iba't ibang pagkakataon. Tulad ni Yehan na nakakuha ng pagkakataon matapos patayin ang makamandag na dragon at makakuha ng isang pinakamataas na sandata. Siyempre, ang mga pagkakataon ay maaaring makatagpo ngunit hindi mapaghahangad. Kadalasan, sa hindi sinasadyang pagkakataon, maaari kang makakita ng ilang hindi alam na pagkakataon. Bagaman epektibo ang paghahanap ng buong puso, depende rin ito sa swerte. Matapos maghanap ng ilang sandali sa ikawalong lugar, hindi masyadong nakakuha ng bentahe ang tatlo ni Yehan. Sa halip, maraming panganib ang kanilang naranasan. Ngunit sa tulong ni Yehan na isang hindi karaniwang malakas na tao, nalutas niya ang lahat ng mga panganib na ito isa-isa. Ang nakapagpaiyak sa kanya ay wala sa mga panganib na kanyang naranasan ang karapat-dapat na gamitin ang kanyang lihim na sandata para harapin. Ang ideya ni Yehan na subukan ang lakas ng langit na kabaong ay napunta sa wala. Umuulan na. Sa ibabaw ng kawalan, ang tatlo ni Yehan ay tumangala at tiningnan ang kalangitang unti-unting nagdidilim. Sa sandaling iyon, malapit ng takpan ng gabi ang lupain. Terena, pumunta tayo sa santuwaryo. Ang pagdating ng lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay magpapasigla sa mga halimaw na nakatira dito. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang dagat ng mga hayop sa ikawalong lugar. Makalahating oras matapos, nakarating na sina Yehan at iba pa sa santuwaryo sa gitnang bahagi na minarkahan sa mapa. Maraming tao nang nakarating dito na pumasok sa ikawalong lugar, at ang iba pang hindi pa nakarating ay naglalakbay pa papunta rito. Gayunpaman, matapos makarating sa santuwaryo, ang nagulat kay Yehan ay ang parehong sina Shaben at Lin Chi ay pumasok na sa kaharian ng banal na hari. Ilang araw pa lamang silang pumasok sa ikawalong lugar nang sila ay sumulong na. Ang iba pang miyembro ng Tianlong na hindi pa sumusulong ay medyo naiinggit. Siyempre, sa husay na taglay ni Shaben at Lin Chi, dapat na sana silang sumulong na sa kaharian ng banal na hari noon pa man. Kabanata 3290. Hindi nagtagal, dumating na naman ang gabi. Ang mga taong nagmumuni-muni sa santuwaryo ay naramdaman ang isang malakas na puwersa ng panginginig na nagmumula sa lupa, at mayroon din namang nakakatakot na mabangis na aura na kumikibo sa kawalan parang libu-libong sundalo ang malapit ng umatake. Narito na ang dagat ng mga hayop. Habang nararamdaman ito, hindi pa umabot sa kalahating minuto nang makarating ang mga tao sa santuwaryo sa harap ng proteksyon na kalasag, titingin sa madilim na mundo sa labas. Sa pagtingin ng lahat, biglang nakita nila na ang mga grupo ng mga halimaw ay sumasakop sa lupa at kalangitan sa labas ng santuwaryo. Iba ito sa mga dagat ng mga hayop na nakita ng lahat sa ikapitong lugar. Ang mga dagat ng mga hayop sa ikawalong lugar ay tila mas maayos. Bagaman nawawala na rin ng bait ang mga halimaw na ito, parang sila ay isang hukbong may maayos na disiplina. Parang iba ang mga halimaw na ito kumpara sa mga nakita natin sa ikapitong lugar. Mas maayos sila, parang may nagmumungkahi sa grupo ng mga halimaw. Sabi ni Li Zhengdao habang nakataas ang kanyang kilay na parang espada.
Pinuno ng mga hayop may isang malakas na pinuno ng mga hayop sa likod ng grupo ng mga halimaw na ito. Gamit ang clairvoyance ni Yehan, agad niyang natuklasan ang isang mapuputing halimaw sa kalangitan sa gabi sa likod ng grupo ng mga halimaw. Napakalakas nito. Pinuno ng mga hayop. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, medyo naging seryoso ang mga mata ng lahat. Ang ganitong malakas na dagat ng mga hayop ay lampas na sa ikapitong lugar at kung may isang makapangyarihang pinuno ng mga hayop na namamahala sa mga halimaw na ito sa likod ng napakalakas na dagat ng mga hayop na ito, gaano kalakas kaya ang pinuno ng mga hayop na iyon? Ikatlong kapatid. Tumingin si Li Zhengdao kay Yehan, na naging dahilan para tumingin ang lahat kay Yehan. Hindi pa sila nakakaranas ng ganitong malakas na dagat ng mga hayop, at kung talagang may isang makapangyarihang pinuno ng mga hayop, malaki ang krisis na haharapin nila ngayong gabi. Nang makita ito, naglakad si Yehan sa kawalan at pumunta sa proteksyon na kalasag ng santuwaryo. Matalim at malamig ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang mga grupo ng mga galit na halimaw, at sumigaw siya, "Nasaan si Yu Honghuang?" Nang marinig ito, sumikip ang bibig ni Yu Honghuang na nakatayo sa likod ng mga tao na may mabigat na espada sa kanyang likod, narito si Yu Honghuang. Agad na umalis ang mga tao para bigyan ng daan, nakikita ang nakakatakot na binatang lalaki na medyo tahimik na ngayon at may dalang mabigat na espada sa kanyang likod. Maaaring sabihin na sa pangkat ni Yehan at iba pa, bukod sa sinaunang bude ng 8 kahirapan na si Banan at si Chen Yi ng bundok ng Tiandao, si Yu Honghuang ang nararapat na nangunguna bilang pinakamahusay na master bukod kay Yehan. Minsan pa nga, maaaring hindi kayang talunin ng sinaunang bude na si Banan at si Chen Yi si Yu Honghuang. Siyempre, kakailanganin pa nilang magkaroon ng labanan ang tatlo para makakuha ng pangwakas na conclusion. Pupuntahan ko at papatayin ko ang pinuno ng mga hayop, ibibigay ko na sa inyo ang lugar na ito. Sinulyapan ni Yehan si Yu Honghuang na tila medyo tahimik, pagkatapos ay agad na lumabas at pumunta sa labas ng proteksyon na kalasag. Sa tulong ng isang nakakatakot na batang malakas na tulad ni Yu Honghuang na lalaban sa dagat ng mga hayop, tiyak na liliit ang banta. Bagaman sumuko na si Yu Honghuang, kailangan pa rin siyang subukan, hindi na kailangang ipagmalaki pa ni Yehan ang kanyang mukha para sa kanya. Agad na, habang lumalabas si Yehan sa kanlungan, ang mga sigaw ng mga hayop sa labas ay parang kulog, at ang bawat grupo ng mga halimaw ay naging labis na galit. Aw! Bigla, isang sigaw ng hayop na may dalang takot at pagpupumilit ang narinig mula sa madilim na mundo sa likod ng dagat ng mga hayop. Kasabay ng sigaw na iyon, ang mga halimaw sa ilalim ng kalangitan sa gabi ay naging mas mabangis, na parang isang malaking hukbo ng mga hayop na sumigaw patungo sa santuwaryo. Nang makita ang eksenang ito, handa nang lumaban ang lahat sa santuwaryo. Sa sandaling iyon, parang isang hari na si Yehan sa madilim na gabi, hawak ang espada ng mga kahirapan at hinahampas ang napakalakas na dagat ng mga hayop. Libo-libong sinag ng espada ang kumikislap sa kalangitan sa gabi, na parang isang siksik na pormasayon ng espada na may hindi kapani-pani walang lakas na pumatay. Inilabas ni Yehan ang kanyang malakas na lihim na galaw, na naging dahilan para makapagtagumpay siyang gumawa ng daanan na puno ng dugo mula sa napakaraming halimaw. Sa pagpatay na ito, mahigit 100 halimaw ang namatay sa ilalim ng espada ni Yehan, ngunit ang bilang ng mga hayop sa dagat ay mahigit 1,000 na 2 beses pa na mas marami kaysa sa mga dagat ng mga hayop sa ikapitong lugar. Patayin. Sa loob ng santuwaryo, isang malakas na intensyon na pumatay ang bomb-alot sa kalangitan sa gabi. Sa pagdating ng dagat ng mga hayop, mga alon ng nakakatakot na pag-atake ang lumilipad sa buong kalangitan, parang isang malakas na ulan ang bumagsak sa gabi na ito, lahat ay patungo sa malaking dagat ng mga hayop. Lumabas si Yehan mula sa malaking dagat ng mga hayop at hindi na pinansin ang mga nakakatakot na halimaw sa kanyang likod. Sa sandaling iyon, naitala na ng aura ni Yehan ang isang halimaw na nasa milyang layo mula sa kanya. Ang halimaw na ito ay ganap na puti. Bagaman hindi napakalaki ang kanyang katawan, ang mapanganib na aura na ibinubugan nito ay naging dahilan para higpitin ni Yehan ang kanyang hawak na espada ng mga kahirapan. Ang mapuputing halimaw na ito ay parang isang fox, ngunit parang din isang lobo. Ito ay isang ganap na bagong uri na hindi pa nakikita ni Yehan, ngunit kung ito ay isang nilalang ng ibang lahi, mayroon itong dalisay na aura ng halimaw. Ngunit anuman ito, napakalakas ng halimaw na ito. Oh! Isang sigaw ang umalangaw-ngaw sa madilim na kalangitan sa harap ni Yehan. Naramdaman ng mapuputing halimaw ang lakas ni Yehan. Agad itong tumalon mula sa kanyang lugar at dumating sa kalangitan sa gabi na nasa 1,000 metro na layo mula kay Yehan. Ang mga mapupulang mata nito ay naglalabas ng kasakiman at walang katapusang aura ng dugo, at biglang lumitaw ang kanyang mga pangil.
Nang makita ito, naglakad si Yehan sa kawalan habang hawak ang kanyang espada at malamig na nagsalita, binibigyan kita ng dalawang pagpipilian, dalhin mo ang iyong mga sundalo at umalis ka na, o mamatay ka. Nang marinig ito, isang galit na naging dahilan para manginig ang kawalan ang narinig, at ang mapuputing halimaw ay naging isang nakakatakot na puting liwanag, mas mabilis pa ito kaysa sa isang meteor o kidlat. Ang bilis na ito ay nagdulot ng pagkabigla kahit kay Yehan na may malamig na mukha.